Nagsimula ang pelikula sa kalagitnaan ng gabi habang ang London ay inaatake sa panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Ang mga sasakyang panghimpapawid ng Aleman ay patuloy na binobomba ang lungsod habang ang mga batang Pevensie na sina Peter, Susan, Edmund, at Lucy, ay dinadala ng kanilang ina sa silungan. Sa sandaling iyon, nagmamadaling bumalik si Edmund sa bahay upang kunin ang larawan ng kanilang ama, na matagal nang naglilingkod sa digmaan. Dahil sa pag-aalala para sa kanyang kaligtasan, sinundan siya ng nakatatandang kapatid na si Peter at isinama siya sa silungan ng ligtas. Kinabukasan sa istasyon ng tren, ang lahat ng mga ina ay nagpaalam sa kanilang mga anak dahil ipapadala sila sa mas ligtas na lugar. Ginawa nila ito dahil ang lungsod ay nananatiling nasa ilalim ng patuloy na banta dahil sa nangyayaring digmaan. Katulad ng iba, ang mga batang Pevensie ay kabilang din sa mga inilikas mula sa kanilang tahanan, na napinsala ng pambobomba. Pauwi na sila sa kanayunan kung saan mananatili sila kasama ang propesor hanggang sa humupa ang panganib at makauwi na sila. Sa sandaling iyon, nagsimulang magreklamo si Edmund na hindi sila papaalisin ng kanilang ama kung narito siya. Bilang tugon, iginiit ni Peter na kung totoong narito ang kanilang ama, nangangahulugan ito na walang digmaan, at hindi na kailangan pang umalis. Pagkatapos ay pinakiusapan ng kanilang ina si Peter na alagaan ang mga nakababatang kapatid bago luhaang niyakap ang bawat isa sa kanila at nagpaalam. Pagdating sa kanayunan, nakatagpo nila si Mrs. Macready, ang kanilang tagapangalaga sa panahon ng kanilang pananatili. Pagkatapos ay dinala niya sila sa tahanan ni Professor Kirk at binanggit ang mga patakaran sa bahay. Nang maglaon ng gabing iyon, habang sinusubukan ng mga batang Pevensie na humiga sa kanilang mga higaan, hindi komportable si Lucy sa kanyang kama. Pagkatapos ay inaliw siya ni na Peter at Susan at ipinaalala sa kanya ang tungkol sa mga nakakatuwang mararanasan nila sa paggalugad ng kanilang bagong tahanan. Kinabukasan ay nagmungkahi si Lucy na maglaro ng tago-taguan at ang mga kapatid niya ay mabilis na sumali. Nagsimulang magbilang si Peter habang ang lahat ay naghiwalay para maghanap ng mapagtataguan. Makalipas ang ilang sandali, nakita ni Lucy ang malaking aparador sa bakanteng silid at nagpasya na ito ay magandang lugar para magtago. Walang pagdadalawang isip, pumasok siya sa loob ngunit napunta siya sa ganap na kakaibang mundo. Namangha si Lucy habang naglalakad sa nagyayelong kagubatan. Bigla siyang may napansin na tao sa gitna ng mga puno at maingat na lumapit. Di nagtagal, nagtago siya sa puno nang makita niya ang fawn na nagngangalang Tumnus. Sa una, pareho silang maingat na lumapit sa isa't isa, ngunit hindi nagtagal ay dinaig sila ng kuryosidad. Si Lucy ay buong tapang na lumapit kay Tumnus at kinuha ang pakete na nalaglag niya. Habang nagpapakilala, nagulat si Lucy sa hitsura ng fawn, habang si Tumnus ay parehong nagtataka sa presensya ng isang taong babae. Unti-unti ay nagsimula silang magtiwala sa isa't isa, at inihayag ni Tumnus na sila ay nasa mahiwagang kaharian na tinatawag na Narnia. Pagkatapos ay malugod niyang inanyayahan si Lucy sa kanyang tahanan para sa tsaa, at masaya niyang tinanggap ito. Magkasama silang pumunta sa kanyang bahay, at tinulungan pa siya ni Lucy na dalhin ang mga pakete. Habang humihigop ng tsaa, binanggit ni Lucy ang saya ng Pasko sa panahon ng taglamig. Gayunpaman, inihayag ni Tumnus na palaging taglamig na walang Pasko sa Narnia. Pagkatapos ay nagpatugtog siya ng musika para kay Lucy, ngunit ang nakakaginhawang tono sa kalaunan ay nakapagpatulog sa kanya ng mahimbing. Pagkaraan ng ilang sandali, nagising si Lucy sa madilim na silid at nakita niya si Tumnus na mukhang balisa. Sinubukan niyang aliwin siya, ngunit sa kanyang pagtataka, inamin ni Tumnus na binalak niyang kidnapin siya. Ipinaliwanag niya na trinidor niya ang White Witch, na nag-utos sa kanya na hulihin ang sinumang tao na pumasok sa Narnia. Napagpasyahan niyang itago si Lucy sa kanyang tahanan dahil kinagigiliwan niya ito. Ngayon ay nakukonsensya siya sa kanyang plano na dukutin siya, ngunit pinatawad siya ni Lucy. Nagpasya si Tumnus na sisiguraduhin niyang makakabalik siya sa kanyang mundo ng ligtas. Magkasama, maingat silang tumakbo sa kagubatan na puno ng nyebe, at ibinunyag niya na sa Narnia, halos lahat ay pumanig sa White Witch, kabilang ang ilan sa mga puno. Sa kabutihang palad, nagawa niyang iligtas siya sa anumang pinsala at ginabayan siya pabalik sa kanyang mundo. Pagkatapos, nang makabalik si Lucy, napagtanto niya na halos walang oras na lumipas sa totoong mundo. Sabik na ikinwento niya sa kanyang mga kapatid ang kakaibang karanasan sa mahiwagang lupain ng Narnia. Nang magduda sila sa kanyang kwento, hinikayat niya sila na tingnan ang aparador para makita nila ito mismo.
Gayunpaman, natuklasan niya na ang dating mahiwagang portal ay nawala, at naging ordinaryong aparador na lang. Nang maglaon ng gabing iyon, pumasok si Lucy sa Narnia, at sa pagkakataong ito, sinundan siya ni Edmund sa aparador. Habang naglalakad siya sa nagyayelong kagubatan para hanapin ang kapatid na babae, hindi niya inaasahang naabutan niya ang reyna ng Narnia, na kilala rin bilang White Witch, na nakasakay sa karwahe. Huminto siya upang magtanong tungkol sa kanya, sa kanyang pamilya, at ang pagdating niya sa kanyang kaharian. Pagkatapos ay ginamit niya ang mahiwagang kapangyarihan upang gumawa ng mainit na inumin para sa kanya upang maiwasan ang lamig. Pagkatapos ay inakit niya si Edmund ng matamis na pagkain at nag-alok sa kanya ng suhol upang dalhin ang mga kapatid niya sa Narnia. Ang mangkukulam ay nangako pa na kokoronahan siya bilang hari kung tutuparin niya ang kanyang kahilingan. Pagkatapos niyang umalis, nagkita sina Lucy at Edmund at bumalik sa aparador ng magkasama. Gayunpaman, nang tanungin ni Susan at Peter, itinanggi ni Edmund ang kwento ni Lucy bilang imahinasyon at sinabing walang Narnia. Ikinagalit ito ni Lucy, na biglang umalis at hindi sinasadyang nabangga si Professor Kirk. Pagkatapos ay nakipag-usap ang profesor kina Peter at Susan tungkol sa sitwasyon, nagtatanong kung bakit hindi sila naniniwala sa kanilang kapatid. Nagpatuloy siya sa pagsasalita upang ipakita sa kanila ang tatlong posibilidad. Si Lucy ay baliw, nagsisinungaling, o nagsasabi ng totoo. Sa huli, hinikayat niya silang kumilos bilang isang pamilyang sumusuporta, at napagpasyahan nila na si Lucy ay maaaring nagsasabi ng totoo. Sa ibang araw, aksidenteng nabasag ng mga batang Pevensie ang bintana habang naglalaro sa labas. Tumakbo sila sa aparador upang magtago mula kay Mrs. Macready at natagpuan ang kanilang sarili na dinala sa Narnia. Ang kaakit-akit na bagong mundong ito ay pumupuno sa kanila ng pananabik at kagalakan. Humingi ng paumanhin sina Peter at Susan kay Lucy sa pagdududa sa kanya kanina, at dinala niya sila sa tahanan ni Tumnus. Pagpasok pa lang nila, natuklasan nila na siya ay dinakip ng reyna ng Narnia. Maya-maya pa, isang munting ibon ang sumipol at tinawag sila sa labas. Doon, nakilala nila ang nagsasalitang beaver na kilala ang pangalan ni Lucy. Pagkatapos ay inanyayahan sila ng beaver sa kanyang tahanan at binalaan sila tungkol sa mga panganib na nagkukubli sa kagubatan tuwing gabi. Habang sina Lucy at Peter ay desidido na sundan siya, nahihirapan sina Susan at Edmund na magtiwala sa nagsasalitang beaver sa hindi pamilyar na lupaing ito. Sa bahay ni Mr. Beaver, nakatanggap sila ng mainit na pagtanggap mula kay Mrs. Beaver, na nag-alok sa kanila ng pagkain at inumin. Pagkatapos ay ikinwento ni Mr. Beaver ang tungkol kay Aslan, ang leon na naghihintay sa kanila sa mesang bato. Inilarawan ng Beaver ang leon bilang ang tunay na hari ng Narnia, na ang layunin ay ibagsak ang White Witch at magdulot ng kinakailangang pagbabago para sa lupain. Mayroon din propesiya na ang paghahari ng mangkukulam ay magtatapos kapag ang dalawang anak na lalaki ni Adan at dalawang anak na babae ni Eva ang kumuha ng kanilang mga nararapat na lugar sa apat na trono. Sinikap ng mga beaver na ipaunawa sa kanila na dapat nilang tulungan si Aslan na talunin ang White Witch at matupad ang kanilang kapalaran. Nang marinig ang paliwanag ni Mr. Beaver, pinawalang saysay ito ni na Peter at Susan dahil naniniwala silang may mali. Sinubukan nilang umalis, ngunit sa lalong madaling panahon ay napagtanto nila na umalis si Edmund. Bagamat sinubukan nilang pigilan siya, si Edmund ay lumabas upang bisitahin ang White Witch ng mag-isa. Pagdating niya sa lugar, natuklasan niya ang maraming nilalang na nagyelo sa bato. Nakatagpo siya ng isang lobo na nagdala sa kanya sa silid ng trono kung saan naghihintay ang White Witch. Gayunpaman, nagalit siya nang malaman niyang hindi dinala ni Edmund ang kanyang mga kapatid gaya ng gusto niya. Sa takot sa parusa, isiniwalat ni Edmund ang kinaroroonan ng mga kapatid at ang tungkol sa mga beaver na tumutulong sa kanila. Galit na galit, nagpadala ang bruha ng isang grupo ng mga lobo na pinamumunuan ni Maugrim, ang kapitan ng lihim na pulis, upang tugisin sila. Pagkatapos, ang grupo ay na-corner ng mga lobo, mabuti na lang at kahit papaano ay nagawa nilang makatakas sa lihim na daanan sa bahay. Maya-maya, nakatagpo sila ng nagsasalitang Sorrow na pumayag na tulungan sila. Nang tanungin ng mga lobo ang Sorrow, magaling niyang nilinlang ang mga ito at natulungan ang grupo na tumakas patungo sa kaligtasan. Samantala, makikita si Edmund na nakakadena at nakakulong sa piitan. Nang dumating ang White Witch, ipinaalam niya sa kanya ang pagbabalik ni Aslan. Nang marinig ito, kumilos ang witch at umalis upang hanapin ang iba. Sa ibang lugar,
Sina Susan, Peter, Lucy, at ang Beaver ay pumunta sa mesang bato kung saan inaasahang naroroon si Aslan. Habang tumatawid sa nagyayelong lawa, nakatagpo nila si Father Christmas, na nagpaliwanag na ang kanilang pag-asa ay nagpapahina sa kapangyarihan ng mangkukulam. Pagkatapos ay binigyan ni Father ang bawat isa sa kanila ng espesyal na regalo. Nakatanggap si Lucy ng mahiwagang potion at kutsilyo. Si Susan ay binigyan ng pana, mga palaso, at horn, at si Peter ay binigyan ng kahanga-hangang espada. Habang nagpapatuloy sila sa kanilang paglalakbay, natagpuan nila ang kanilang sarili na natrap sa nagyayelong lawa. Bagamat nagsimulang mabitak ang yelo sa ibabaw nila, nagawa nilang makatakas sa malaking piraso ng yelo sa tulong ng espada ni Peter upang mapanatili ang kanilang balanse. Habang nagpapatuloy sa kanilang paglalakbay, nakakita sila ng mga bulaklak sa paligid na namumukadkad at naramdaman ang pag-init ng hangin. Samantala, sa wakas ay nahuli ng mga lobo ang Sorrow na nanlinlang sa kanila, at sa galit ay ginawa siyang bato ng White Witch. Pagkatapos ay ipinaalam sa kanya ni Edmund ang tungkol sa kanyang mga kapatid na papunta sa mesang bato, kung saan tinitipon ng dakilang Lion King ang kanyang hukbo. Kasabay nito, dumating sa palasyo ni Aslan ang iba pang magkakapatid kasama ang Beaver at mainit silang sinalubong. Nang maglaon, nag-usap sina Aslan at Peter sa tuktok ng burol, habang nakatingin sa kastilyong kumikinang sa malayo. Ang kastilyong ito ay ang kastilyo ng 4 na trono, kung saan si Peter ang mamamahala bilang mataas na hari. Biglang narinig ni Peter ang horn ni Susan at nagmamadaling hinanap siya at si Lucy, na natrap sa puno dahil sa 2 lobo. Tinalo niya ang isa sa mga lobo at ginamit ang isa para gabayan sila patungo kay Edmund. Itinalaga ni Aslan si Peter bilang kabalyero ng Narnia, at kalaunan, iniligtas nila sina Edmund at Tumnus. Bagaman hiniling ni Peter sa mga kapatid na umuwi, nagpasya silang manatili kasama niya. Samantala, sa palasyo ng witch, ang kanyang hukbo ng mga hayop ay naghahanda para sa labanan. Sa kanyang pakikipagkita kay Aslan, inakusahan niya si Edmund ng pagtataksil at iginiit na isuko siya sa kanya para sa parusa. Nagpasya si Aslan na makipag-usap sa kanya ng pribado at nagkasundo sila. Hahayaan niya si Edmund. Gayunpaman, lumalabas na inialok ni Aslan ang kanyang sarili bilang sakripisyo sa halip. Nang gabing iyon, hinanap ni Aslan sina Lucy at Susan at nagpasalamat sa kanila bago siya nagpaalam. Nang maglaon, nagtipon ang mga halimaw ng White Witch habang si Aslan ay puwersahang dinala sa mesang bato at walang awa na pinatay. Sa sandaling umalis sila, lumapit sina Lucy at Susan sa kanyang walang buhay na katawan at napaiyak. Samantala, ang mga mahiwagang talulot sa Narnia ay naghatid ng malungkot na balita kina Peter at Edmund. Kasunod nito, hinikayat ni Edmund ang kanyang kapatid na manguna at pamunuan ang hukbo. Di nagtagal, dumating ang White Witch kasama ang kanyang puwersa para sa labanan at inutusan ang kanyang general na patayin silang lahat. Inilunsad ng hukbo ni Peter ang kanilang pag-atake at nagtagumpay sa simula. Gayunpaman, ang kanilang kapalaran ay nagbago, at ang hukbo ni Peter ay nagsimulang mahirapan sa pag-atake at pagtatanggol. Sa gitna ng kaguluhan, nagawang basagin ni Edmund ang tungkod ng White Witch ngunit nasugatan sa proseso. Sa ibang lugar, nagsimulang lumitaw ang mga bitak sa mesang bato at biglang bumangon si Aslan sa kanyang dakilang anyo. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na kapag ang isang inosenteng biktima ay pinatay bilang kapalit ng isang taksil, ang mesang bato ay nabibitak, at ang kamatayan mismo ay nababaligtad. Nang marinig na si Peter at ang iba pa ay nakikipagdigma, si Aslan ay nagmamadaling tumawid sa lupain patungo sa palasyo ng mangkukulam kasama sina Lucy at Susan na nakasakay sa kanyang likod. Dumating siya at umungal ng malakas habang ang White Witch at si Peter ay nakikibahagi sa isang tunggalian. Sinubukan ng tusong mangkukulam na atakihin si Peter habang siya ay nag-ambala, gayunpaman, si Aslan ay namagitan at sinunggaban siya, tinapos ang kanyang buhay. Samantala, ginamit ni Susan ang kanyang pana upang pigilan ang tauhan ng mangkukulam na saktan si Edmund. Pagkatapos ay ginamit ni Lucy ang mahiwagang potion na ibinigay sa kanya ni Father Christmas para buhayin ang kanyang kapatid at iba pang sugatang kaalyado. Ginamit naman ni Aslan ang kanyang mahiwagang kapangyarihan upang palayain ang maraming nilalang na naging bato sa pamamagitan ng spell ng mangkukulam. Sa huli, si Aslan ay naglakad sa bulwagan kasama ang 2 anak na lalaki ni Adan at ang 2 anak na babae ni Eva sa kanyang tabi. Nakatayo sila sa harap ng mga tronong bato habang inihahayag niya ang bawat isa sa kanila, si Reyna Lucy na magiting, Haring Edmund na makatarungan,
Reyna Susan na maamo, at Haring Peter na kahanga-hanga. Nagsigawan ang mga tao, at ang lahat ay nagsaya sa panahon ng pagdiriwang. Makalipas ang isang dekada o higit pa, ang apat na magkakapatid, na ngayon ay nasa hustong gulang na, ay naglakbay sa kagubatan na nakasakay sa kabayo. Nadatnan nila ang poste ng lampara, na nagmamarka ng portal sa pagitan ng Narnia at ng kanilang tahanan. Habang papalapit sila sa aparador, bumagsak silang apat at natagpuan ang kanilang mga sarili sa sahig ng bahay ng propesor, ngunit bilang mga bata muli. Ilang sandali pa, nilapitan sila ng propesor at ibinalik ang bolang nakabasag sa bintana. Ang pelikula ay nagtatapos kung saan napagtanto ng mga batang Pevensie na halos walang oras na lumipas sa totoong mundo sa kabila ng pamamahala nila sa Narnia sa loob ng mahigit isang dekada. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo, mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below, and as always, thank you for watching.